Nakuha na sa punerarya ang lahat ng labi ng mga biktima ng malagim na aksidente ng bus sa Tanay Rizal. Problema ngayon ng pamilya ng isa sa mga nasabing estudyante ang gastusin sa pag-uwi ng bangkay sa kanilang probinsya. Ang ina naman ng driver ng nadisgrasyang bus humingi ng tawad sa mga naulila. Makibalita tayo kay Katrina Son. Hindi na nagawang lumapit ni Aling Emma sa anak niyang si Emangel Garinto, na kabilang sa 15 namatay sa pagsalpok ng kanilang bus sa poste ng kuryente sa Tanay Rizal. Ang labis na sakit na hindi kayang ilarawan ng mga salita, idinaan sa pagtangis. Ang ama ni Emangel ang lumapit para kilalanin ang kanilang bunso at nag-iisang anak na lalaki. Si Emangel ang pinakahuling biktima ng aksidente na naiwan sa San Isidro Memorial Homes sa Tanay. Galing pa kasi ang kanyang pamilya sa Matnog, Sorsogon. Mahal na talaga namin. Lalo na't bunso. Tsaka nang diundisan. Nababahala si Mang Angel sa kanilang gagastusin para maiuwi sa Sorsogon ng kanyang anak. Punerarya, kadamber, dapat sagutin nila. Dahil may sinabi siya kanina, kung sakali ilabas doon sa punerarya yun, wala na silang sagutin. Magtatapos na sana si Emangel sa Disyembre sa kursong Information Technology. Dumating naman sa Mahar Funeral Homes ang ina ng driver ng bus na si Julian Lacorda. Hindi pa raw sila tuluyang nakakabawi sa karanasan sa lindol sa Surigao. At ngayon, may panibago na namang hamon. Labis ang paghingi ng tawad ni Berna sa mga naulila ng mga nasawing mag-aaral. Problema raw nila ngayon kung paano maitataguyod ang mga anak na naiwan ni Julian. Kinuha naman ni Aling Mirna Cerezo ang bag ng kanyang nasawing anak na si Jonah Faye. Puro damit ang laman nito. Nawawala naman daw ang handbag ng biktima na naglalaman ng cellphone, wallet at iba pang gamit. Desidido si Aling Mirna na ituloy ang demanda sakaling hindi magbayad ng danyos ang eskwelahan at bus company. Sa ngayon, 10 sa mga nasugatan ng insidente ang na-discharge na mula sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center. May 18 namang nakakonfine, kabilang ang isang nasa intensive care unit pa. Nakikipag-ugnayan na raw ang psychologists ng ospital sa Department of Social Welfare and Development Office o DSWD para sa psychosocial rehab ng mga pasyente. Patuloy ang investigasyon ng Tanay Police sa insidente. Initial observation is wala silang nakitang skid mark na wala ng preno. Bukod sa problema sa bus, accident-prone din ng lugar na kinilala sa tawag na Magnetic Hill dahil para umanong hinihila ang mga sasakyang paakyat sa matarik na bundok. Nag-usap kami nung DPWH representative. Nag-usap kami yesterday na tingnan namin, mag-sit down kami. Kasi ang tingin ko dyan, meron talaga yung tamang disenyo, yung scientific design, lalo na kung ganun yung terrain. Katrina Son, GMA News.